sarili mo? Actually, it's one of the frequently asked questions. Kasi nung high school po, ang section namin is Rizal, fourth year high school. Eh, syempre, solid section. I really love my classmates. So parang doon ko po sinunod, anak ni Rizal. And syempre, parang homage na rin po sa national hero natin kasi ang laki nung ambag niya talaga sa Correct. Naku, eto na! Gusto naming malaman kung yung pagiging isang mahusay na manunulat ay gusto mo nang gawing profesyon o hobby, ganyan? Actually po, it started as a hobby lang. And then, at present, I'm pursuing it na as profession. Yes. Diba? Hindi ba kinabahan ng mga magulang mo na nagdesisyon na? Di ba natawa siya? Di ba? Hindi ba sila kinabahan na magiging manunulat po ako? Supportive naman po sila today. Kasi nakita naman na nila na may mga results na. Eto na nga mga results, diba? Paano mo na-discover na talagang itong yung pagiging manunulat ay nananalaytay sa'yo at gustong-gusto mo? Bata ka pa lang ba? Nagsusulat ka na? At ano yung mga isinusulat mo? Ano mga genre? Na-discover ko po yung ano ko sa pagsusulat nung ako'y 8 years old. Wow! Sana all! Okay, 8 years old. Kasi tapos? may sari-sari store po kasi kami nun. So, bali, nakita ko doon yung may mga typewriters. And for some reason, parang na-fascinate ako na sulatan. And then, nung bata po kasi ako, fan talaga ako ng mga Pinoy movies nila. Yung mga comedy movies nila. Babalo, Yes, Dolphy! Yes! Ilang taong ka ba? Baka naman 50 ka, hindi mo naman sinasabi sa amin, ha? Grabe! Bakit mo nahiligan yun? Yung mga magulang mo or nakikita mo lang sa television? Nakikita ko lang po sa TV. At gusto mo yung kanilang humor. Gusto mo rin yung mga... Yung mga slapstick, kasi yung Filipino nila, ang ganda eh. No? Opo. Okay, and then? And then, ayun po, parang nag-start ako yung parang script type na ano. So, nung bata po ako, elementary, mga classmates ko yung nagbabasa. So, sa notebook po yun. Tapos, sa classroom namin, pinagpapasapasan yung mga notebook. Tapos, inaabangan nila kung kinabukasan may bago na may bago? Oo, nadagdag. Gaano katagal mong ginagawa nung panahon na yun, yung mga kwento? Nung time na po yun, parang araw-araw. Siyempre, bata pa po ako. Kinukuha ko lang siya dun sa mga napapanood ko. Yes. Tapos, parang ginagaya ko siya. Doon ako nag-start. Ang creative mo. And eventually po, nung pagdating ng high school, syempre doon naman ako na-expose sa mga novels, sa mga pocketbooks ng Filipino, English. And then nung college po, nung 17 ako, I started writing online. Meron pong platform online for writers. And then doon, unti-unti, dumami yung readers from 0 followers hanggang sa naging thousands, ganyan. Hanggang sa po nung 2017, I got my first publishing deal. Yes! Naman! Eh, imagine niyo naman, 8 years old, hanggang sa ngayon, talaga namang tinitiis mo, tinatsaga mo. Gusto kong malaman, ano yung parang nalaman mo sa sarili mo dahil dito sa profesyon na gusto mong kunin? Ano yung parang susi para makuha mo yung ganitong klase ng profesyon? Kasi hindi lahat pwede, or hindi lahat gusto, or hindi lahat merong ganyang klase ng drive to do it Yun nga po, one of the realities is, yun nga, parang hindi siya profession na talagang pinupursue. And, ayun nga po, may mga readers or aspiring writers na lumalapit sa akin na paano nyo po narating yan, ganyan. So, lagi ko sinasabi na, magsulat lang kayo kung, kasi ako talagang pag-passion mo ilalaban mo, di ba? Parang kahit na hindi iyon yung course or path na na-pursue mo, you will write. Inaral mo ba siya? Meron ka bang umattend ka ba ng mga novel writing classes, mga crash courses ng pagbuo ng mga stories? Ano yung, or self-taught lang to lahat? Self-taught po mostly. Pero syempre po recently, lalo meron na tayong budget, uma-attend na rin ng mga workshop. At ano ang nakita mong pagkakaiba ng self-taught and then yung pupursu ka pa na mag-crash course ka? Nung umattend po ako nung workshop, doon ko nakita na, ito pala yung galawan doon sa institution. Kasi talagang hindi ka nila i-sugarcoat na sabihin talaga na pangit itong... first line pa lang, pangit na. Pero sa akin, instead of masaktan ako, parang natutuwa ako kasi, syempre, bilang self-taught, walang nagsasabi sa'yo na ganito pala yung dapat. Ayun po, parang naipapasa ko rin naman yung mga natututunan ko sa mga ibang writers. I think
unang kailangan meron ka ay maging malawak at bukas ang iyong isipan sa Totoo po. kritisismo. Opo. Okay, next. Nakakuha po siya ng award, ha? Yung isa niyang nobela noong 2022, kwento mo naman sa amin ito. Ayun po, yung novel na po yun, it's called Wake Up Dreamers. No, nanalo siya ng Filipino Reader's Choice Awards for Young Adult category. Yung Wake Up Dreamers po, ang story niya is it's about 5 college students na struggling to reach their dreams. And yung pinaka-main character dun is writer. Writer din siya. Pangarap niyang maging published, pero hindi din siya supported dun sa passion Meron niya. ba tong kinalaman meron ba tong pagkakahalin tulad sa iyong Yes sarili? po. Alam naman po yun ng mga readers ko. And based talaga siya sa personal, mostly. Yes. And then, dun po sa kwento na yun, parang merong someone na nag-encourage dun sa kanila na i-pursue nyo yung dreams nyo. Kasi, minsan, you have to believe in yourself. When you were doing this project, itong nobela mo na to, na-amaze ka ba na, kung paano mag-evolve yung storya na yun, yung nobela na yun? I mean, mas lalo ka bang ginanahan? Mas lalo mo ba nakita na ganito pala ako nag-evolve? May ganun bang realization? Nung sinusulat ko po yung Wake Up Dreamers, actually, nagtitesis po ako nun sa... Ikaw na rin, te. Opo, kasi architecture po kasi talaga yung kinukuha ko. Ate, kinuha na lahat! Galing mo! Ayun po, parang stress reliever ko siya that time. wow. Kasi may nangyaring hindi ganun kaano. So, nung sinusulat ko siya, nagulat ako dun sa part na nasulat ko siya ng mabilis. Kasi most of the time, ang problem, di ba po kasi ng Yes, writer, mabagal. yung mabagal, writer's block. So, doon ako na-surprise. Ay, kaya ko palang isulat ng mabilis itong novel ito because it's coming from inside. Talagang may inspiration ka. Yes. Opo. Ano ang may papayo mo syempre pa sa mga katulad mong napakabata pa at parang ang daming gustong gawin sa buhay, may gustong marating. Ano yung, kasi may mga iba na hindi, totoo, at least siya alam na niya gusto niyong mangyari sa'yo, di ba? Pero marami sa ating mga kabataan ang hindi alam kung anong gusto talaga nila. Ano yung may papayo mo sa kanila? Sa mga kabataan na gano'n, ang lagi ko sinasabi, lahat tayo merong gifts na binigay sa atin, di ba? You have, first task is to know kung ano yung gifts na yon. Okay. Kasi hindi totoo na parang wala akong talent, ganyan. And then, kapag nalaman mo na kung saan ka magaling, mag-i-pursue mo siya. And then, yun, mag-set ka ng goals. And for the aspiring writers, lagi ko pong sinasabi, no, na write what you love. Kasi hindi ka pwedeng magsulat nung hindi ka interesado. And then, start now. Kasi kung lilipas yung maraming taon, marirealize mo na sana pala noon sinimulan ko na. Do you do research as well when you write? Opo, syempre. Kasi hindi pwedeng magsulat lang tayo ng mostly na gawa lang ng katang isip. Kasi kailangan, binabasa rin natin siya. For example, what if meron kang character na doktor yon? Kailangan i-research mo kung anong ginagawa nila. Alam nyo, ganun lang yun. Yes. So marami rin talagang kailangan pang trabahuin, maraming effort. Yun. At ang buhay ay ganun naman talaga. Yes po. Maraming salamat, Daniel! Anak ni Rizal. Diba? Thank you po. Sa iyong mga ibigay sa amin ngayon, I'm sure marami tayong mga na-inspire. Lalo na yung mga gusto na maging writer na katulad mo. At sana marami ka pang librong may publish at marami ka pang mga nobelang maisulat. Kung ano man yan, maghihintay kami. Hi! Sumala mo! Sana na profile, mga Kanet 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.